Next. Okay, malapit na tayo matapos. Log na tayo. Alam ba ang concept ng exponential at log? So, quick discussion. Discussion lang yung ginagawa natin, di ba? Logarithmic. Madali lang to. Gusto kong i-relate natin ang exponential function sa mga logarithmic function. Ganito lang yan. Nagpapa-shoutout. Sino nagpapa-shoutout? Sino nagpapa-shoutout? Hindi ko na makita. Hoy! Walang ganyan choices sa exam. Lim naman daw, sir. Sir, wag mo sabihin. Hoy! Okay. So, halimbawa, ang 2 raised to 3. Ano ang 2 raised to 3? Sige nga, exponential muna tayo. Ano ang 2 raised to 3? Mamaya natin sagutan yung problem. Madali lang yon. Pero explain ko muna. Ano yung relationship ng exponential tsaka logarithmic? Ang 2 raised to 3 ay 8. Okay? Kapag transform natin siya into log, ang gagawin nyo lang lagi, log of 8. Tapos, anong tawag dito sa exponential? Itong 2 na to, anong tawag yan dun sa exponential? Anong tawag dyan? Base and exponent. Correct, base. So, yung base na 2, yun din yung magiging base dito sa log. Tapos, yung exponent kanina, yun naman yung magiging answer. Nakita nyo paano siya naging iba? So, ibig sabihin, ang 2 cube equals 8 ay katumbas lang pala ng log 8 base 2 equals 3. Next example. Halimbawa, meron akong 5 squared. Diba? 5 squared. Ano ang sagot ng 5 squared? $25, di ba? Sige nga. So, kung kayo yung itatransform nyo yan into log, anong mangyayari? Yan ay magiging log of Log of 25 na naka-base ng 5 na ang sagot ay anong sagot? Equals 2. Nasusundan nyo yung transformation? Gets na? So, ibig sabihin, pag tinanong ko kayo, ano ang log 16 base 4? Anong sagot? Pag tinanong ko kayo, ano ang log 16 base 4? Kung alam nyo na ay ganyan lang pala yung pattern ng log coming from exponential. Anong sagot? 2. Kasi para pasimplehin natin yung concept ng log, ano yung i-exponent ko sa base na 4 para ang maging sagot ko ay 16? Ganun lang yung concept ng log. Another example. Pag tinanong kayo sa exam, ito, paano yung sasagutin? Paano yung sasagutan yan? Simple. Exercise. Log 49 base 7 plus log 25 base 5. Apply. Magkakaiba na kayo ng sagot. Patay na. Ayan na po. Hindi na lahat pumasa. Sa 100,000 nag-exam, isa lang ang pumasa. Ayan na. Magkakaiba na. Isa-isa muna. Ito muna. Paano ko sasagutan to? Ano log 49 base 7? Anong ibig sabihin yan? Anong exponent ko sa 7 para maging 49? Ano muna to? Ito muna. 6, 7. Anong i-exponent ko sa 7 para maging 49? 2. Next. Log 25 base 5. Anong exponent ko sa 5 para maging 25? 2 din. That's why the answer here is 4. Okay? Kuha concept ng log. Okay? Kuha. Gets na? Another thing lang sa log, meron tayong mga natural logarithms, tsaka yung mga log na base 10. So, kapag halimbawa, nakakita kayo na
ganito, log 1,000. Yan. Halimbawa, log 1,000. Anong sagot dyan? Although hindi ganito yung question natin. Ba't kayo nababaliw? Doon na sa prob na mali. Ang ibig sabihin, kapag may invisible dyan, kapag walang nakasulat, automatic yan ay invisible na 10. Okay? So, ang gagawin nyo lang dyan, anong i-exponent ko sa 10 para maging 1,000? Eh, di ba ilan ang 0 dyan? 3. So, yun na yun. Kaya 3 yung sagot. Common logarithms. Okay? Okay, so madali lang naman na yan. Okay, so kaya ako pinakita to, itong translation na to is para magamit natin dito. Okay? So, kasi 'di ba, dun sa exponential equation, parang madali tayong makapag-solve. Pero anong nangyari kasi nakalog na siya dito. So, ang pinupunto ko is from log, i-translate natin siya into exponential para ma-solve natin siya. So, ang gagawin ko dyan, anong step 1 natin? Anong math to? Parang grade, mga 6, 7, 8 siguro to. Mga 8 siguro to. So, kukunin ko yung base na 2. Tapos, ito yung exponent. Tama ba? Tapos, yung hinahanapan ng log, yun yung sagot. X minus 2. Nakuha? Kasi madali na lang naman siyang isolve. Ang critical lang is paano mo papalabasin itong equation na to. Naintindihan nyo? Gets ba? Paano tayo nag-arrive sa 2 cube equals x minus 2? Yes? Yes or no? Yes, yes. Oo, gets ko. 10 yung sagot nyo. Pero tama, nakuha? Bakit tayo nag-arrive dito? O, sige, assume kong yes. Dahil may sagot na kayo. So, ito ay 8 equals x minus 2. So, lipat. Magkakaroon ako ng 8 plus 2 equals 10. Convert muna sa expo. May nagsabi kaninang no eh. Ito yung key kung bakit natin na-translate to ganun. Tignan mo yung nangyayari. Kapag ang 2 cube equals 8, katumbas lang siya ng ganito. Parang exponential, transform mo to log. Okay? And para mangyari yon, anong tawag dito? Base. Yun din yung naging base. Yung exponent, yun yung naging sagot. Yung sagot dito, yun yung hinanapan ng log. Okay? Another example, 5 squared equals 25. Pag translate, log ng 25 na nakabase sa 5. Yung base kanina, yun din yung base. Yung sagot, yun yung nagiging hinahanapan ng log. Yung exponent, yun naman yung sagot dito. Okay? Kahit anong, yes, same method lang naman yan. Okay? Screenshot. So, ang log ng mga questions, actually, madali lang din yan sa exam. Okay, 1, 2, 3, move ko na. Tulog na tayo maya. Next. Madali lang. Try to solve. Try. Log of 2x plus 1 base 3 is equal to 4. Anong unang gagawin? Translate to exponential. Ano yon? Kuhanin yung base. Yung sagot dito, yun yung magiging exponent. Yung hinahanapan ng log, ito yung sagot dito sa exponential form. And then, solve. Anong sagot? 3 times 3 times 3 times 3. Ilan yun? 81. 2x plus 1. Then, ano na to? Normal na solving na equation. So, 80 equals 2x divided by 2. Answer is 40. Letter A na naman. Ayan na. Nahalata na tayo. Okay. Abot. Hindi ko alam kung naglagay ako ng natural. Ay, parang hindi ako naglagay ng LN. Sa mga old review yata may LN ako doon. Check nyo na lang. Graduate na ako. Grade 3 pa lang ako. Next na. Hindi. Graduate na ako syempre. Ito. Ayan. Before you answer that, tandaan nyo lang yung properties ng log. Properties ng log. Kung meron kang log, let's say A,
Ganito na lang. Log m. Yan. Plus log n. Pwede mo siyang gawing log m times n or mn. Assuming na pare-pareho yung base. Okay? So, pwede mong i-combine yung plus. Pag pina-plus mo yung dalawang log na may parehong base, pwede mo pala siyang i-multiply. Yun lang yung sinasabi dyan. Okay? So, halimbawa, log of 3 base 2 plus log of, let's say, 4 base 2. Diba? Hindi, magbigay tayo ng mas reasonable na example. 2 times, halimbawa 8. Tignan nyo to Sige, papakita tayo ng example. Yan. So kapag finalo ko tong, example tong to Kapag finalo ko tong principle na to, itong property na to, anong sinasabi lang yan? Itong log 8 base 2 plus log 4 base 2, pwede kong isulat as log of 8 times 4. Tama ba? Tama ba? Log ng 84, log ng 32. Na naka-base sa? Saan? Sa? Ano ba yung base dyan? 2. So, kopya lang. Okay? So, ngayon, i-prove natin bakit siya tama. Kanina alam nating mag-solve ng simpleng log, di ba? Anong sagot dito? Ano ang log 8 base 2? Paano natin in-interpret ano ang log 8 base 2? Ano ang i-exponent ko sa 2 para maging 8? Ano ang exponent ko sa 2 para maging 8? 3. Di ba? Eto, ano ang log 4 base 2? Ano ang exponent ko sa 2 para maging 4? 2. Tama? Tingnan nyo. Ano ang 3 plus 2? Di ba gayon ay 5? Tama ba? Ang 2, kapag na-raise ko sa 5, yun yung magbibigay ng 32. So, yan yung proof na tama itong property na to. Di ba? Nakuha ba? Si Yana hindi na nag-gets. Yung iba nasundan. Yan yung explanation niyan. Nag-gets ba? Ulit. Oh. Pero Krish, naintindihan pa tutor. Ayan, nag-gets naman ng karamihan. Oh. Ulitin lang natin nasa ang part tayo? Properties ng logarithmic. Ang sinasabi lang dito, pag meron kang log of m na naka-base sa b, tapos inad mo siya sa log of n na naka-base sa b, tandaan na same base na b, kokopyahin mo lang yon. Tapos yung m tsaka n, pwede mong i-times. Kaya meron akong mn dito. Okay? Sino yung hindi kanina nakagets? Si Yana ba yun? Yana, nag-gets mo na ba? Tapos, nagbigay lang tayo ng example. Halimbawa, log of... Log out na ako, sir. Di ko na kaya. Sige, panoorin mo lang sa upload. Nag-example lang tayo. Gets na. Nag-gets na raw, sabi ni Yana. Okay. Ngayon, nag-example lang tayo na log 8 base 2 plus log 4 base 2. Ito, same base, di ba? So, ibig sabihin, applicable itong property na to. Again, applicable lang yung property na yan kung same base. Pero kung hindi. May tanong kanina si Fishcake. Kung hindi daw same base, hindi yan applicable. Copy lang as is. So, dahil applicable, in-apply natin yung sinasabi na yung m tsaka n, dahil plus naman to, pwede natin i-times. So, yung 8 times 4, yun yung 32. And then dito sa baba, pinapatunayan lang natin kung bakit tama yung property. Di ba kanina, nag-solve tayo ng simple? Kung meron kang log of 8 base 2, anong ibig sabihin nun? Hanapin mo yung exponent ng 2 na magpapa-8 sa kanya. Ang sagot doon is 3. And then pagdating sa log 4 base 2, ano ang exponent sa 2 para maging 4? That's 2. And true enough na pag pinag-add mo ang 3 and 2, ang lumalabas ay 5. And yung 5 ba, nagme-make sense dito sa log 32 base 2? Yes. Kasi ang 2, kapag in-exponent natin sa 5, magiging 32. Okay? Okay? Yun lang. Yun yung isang property. Yung another property, pakita lang natin, log m plus minus naman. Paano sir kapag naka-minus naman? Ano mangyayari? Tandaan nyo, normally pattern lang naman yan Kapag plus, naging times. Yung minus, magiging ano kaya? Magiging divide naman. Log ng m over n na nakabase sa b. Pakita natin. Example ulit tayo. Tingnan nyo
I-example ulit natin si log of 8 na naka-base sa 2 minus log of 4 na naka-base sa 2. Pag in-apply pakita natin ha. Pag in-apply natin itong property na to, anong ibig sabihin yan? Same base, yes. So, pwede nating i-apply. Log ng, isusulat ko na yung 2 ha, kasi base naman. Anong sinasabi? Since minus yan, pwede kong i-divide. So, yung 8 tsaka 4, i-divide ko. Ano ang 8 divided by 4? Anong 8 divided by 4? Di ba yun ay 2? Tama? Okay, now patunayan natin na lalabas din yung tama. Ganun din. Ano yung log of 8 base 2? Sinabi natin kanina, 3. Di ba? Ito, ano ang log 4 base 2? 2. Di ba minus yan? Ano ang 3 minus 2? Di ba 1? Tama ba na ang log of 2 base 2 ay 1 din? Yes or no? Yes. So, yun. Pinapatunayan niya din na tama. Pag hindi same base, hindi yan applicable. So, halimbawa lang, pinasolve kayo. Log of 8 base 2 minus log of, let's say, 4 base 3. Wala. Isosolve mo lang yan na ganyan. Ano ang log of 8 base 2? Di 3. 3 minus log 4 base 3. Wala. Ganyan lang siya. Pangit yung itsura niya. Hindi siya masisimplify, kumbaga. Yun yung context kapag hindi same base, ha? Nakuha yung principle? Okay, now let's move on dito sa part na to. So, need mahanap kung ano yung pwede. Yes, yun yung concept nung log base. Nung log tsaka exponential, di ba? Kopyahin nyo to yung kanina. Ito yung example. Kasi dapat ito yung alam nyo na concept Tinatranslate yung exponential to logarithmic para nakakapag-solve kayo ng log. Okay, so balik na tayo dito. Ang sabi, log of x base 3 plus log of x plus 6 base 3 equals 3. So, unang question, pareho ba ang base? Yes or no? Pareho ang base. Okay. So, log of x base 3 plus log of x plus 6 base 3. Tandaan nyo, may equals 3 dito ha. So, dito sa part na to, dito ko i-apply yung property. Ano yung property natin? Kokopihin ko yung base. Kasi nga, same naman. Tama? Tapos, anong gagawin ko sa x tsaka x plus 6? Anong gagawin ko sa x tsaka x plus 6? Imumultiply. Tama si L. Which results to? Ano yan? Pag pinag-multiply ko, x squared plus 6x. Nakuha? Bakit tayo nagka-x squared plus 6x? Tapos equals 3. Nasundan? Okay, next. Mula dito, anong gagawin ko dito? Anong technique natin kanina para makapag-solve ng log? Ita-translate natin into ano? I-translate into anong format? Okay, exponential. Nakukuha nyo yung kung paano natin binibuild up yung yung concepts ginagamit para ma-solve. Ita-translate natin to exponential. Paano ko to i-interpret? Paano ko siya ita-translate into exponential? Yung base na ginamit sa log, yun din yung gagamitin kong base. Tapos yung sagot, ito yung magiging exponent. Tapos yung hinahanapan ng log, yun yung ilalagay ko dito. Diba? Inaral natin yan kanina. Saan yung galing, sir? Ito, kaya tayo nagko-contemplate nito kanina, diba? Nagta-translate tayo. Kuha ba? Bakit ako nag-arrive sa ganito? Chicken? Chicken ba? Tong part na to? Yes. Bawal na mag-comment siya. Okay, yes. Yes. Okay. Nuggets. Okay, good. So, ngayon, na to? Simpleng, na yan? Diba equation? Madali na. So, 3 times 3 times 3, 27 equals x squared plus 6x. So, ngayon, paano tayo nagsasolve ng mga equation na ganyan? Anong uri ng equation to? May nakikita ko. Ngayon, again, build up lang yan ng mga previous lessons.
Anong uri ng equation to? Quadratic kasi may square, di ba? So, anong ginagawa natin kapag quadratic? Ina-apply ang anong concept? Nagsimula sa letter F? Factoring. Kita nyo kung gaano ka-related lahat ng inaaral natin. So, ang gagawin ko dyan, yung 0 na lang gawin ko sa kaliwa ha. Anyway, balance naman yan. So, x plus 6x minus 27. Nilipat ko na lang dito. Okay? So, ano ang factors nito? Galing sa factoring lesson natin, anong factors nito? Dahil x squared to, x to, tsaka x, then hanap ng dalawang numbers na kapag pinag-multiply ay negative 27, pero pag pinag-add ay positive 6. Ano yun? Positive 9 and minus 3. Okay? And then, equate sa 0. So, x plus 9 equals 0, tsaka x minus 3 equals 0. So, anong values ng x natin? Negative 9 tsaka positive 3. Tama ba? Tama? Negative 9 at positive 3? Okay, ngayon, ito lang ang tatandaan nyo. Sir, anong ibig sabihin yan? Letter C po ba ang sagot? Hindi. Hindi pa yan ang sagot. Bakit? Tandaan nyo, hindi tayo pwedeng kumuha ng logarithm ng negative number. So, ang kukunin ko lang kay negative 9 at 3 ay sino lang? Si 3 lang. Okay? So, dapat alam nyo rin yung concept na yon. Diba? Kasi kahit natamama na kayo sa series na to, pagdating doon na, uy, excited, shit, negative 9, 3, lumabas, letter C, alas, tama na naman ako, mali. Tandaan ang concept, logarithmic of positive only. Hindi ka pwedeng kumuha ng logarithmic ng negative. Bawal. Ako nang nagbabawal. Tandaan nyo, tingnan nyo, log of x ang sabi. So, kapag sinubstitute mo mamaya yung negative 9 doon, bawal, log of negative 9. Nakuha ba? Pero ito, negative, tama. Bawal siya, magiging negative siya. Tignan nyo siya, yung negative 9, kapag sinubstitute ko din dito, negative 9 plus 6, anong mangyayari dyan? Negative 3, di ba? So, log of negative 3, bawal din. So, i-check nyo muna, isa-isa. Kapag sinubstitute ko ba, magiging negative yung hinahanapan ko ng log? If oo, bawal siya. Pero yung 3, di ba? Log of 3, pwede yon, positive. Log of 3 plus 6, ano ang 3 plus 6? 9, positive 9, so pwede yon. That's why the answer is letter A. Screenshot daw. Possible ba, sir, na pwede maging negative ang base? Good question. Hindi rin. Dapat positive yan. Positive dapat yan. Possible ba na 2 negative x value? Pwede. Pwedeng yun yung lumabas. Kapag lumabas yon, ang magiging sagot mo dyan, no solution or none of the above. Kasi dapat hindi ka magtitake ng logarithmic ng negative number. Okay? Ang logarithm ng negative number. Okay, ayan na. Pwedeng maging negative. Yes. Ang exponent pwede yan maging negative. Okay? What time daw nag-start? Ano oras tayo nag-start, class?